Morning po sa lahat. Kala ko may kakanta eh. Kala pala. Purihin ang Panginoon. Salamat sa napakagandang panahon na pinagkaloob ng Diyos sa atin sa umagang ito. Welcome po sa ating lahat. Tayo po muna yung manalangin. Salamat po dahil ang Ama namin nasa langit ng mga pangyarihan sa lahat. Maraming salamat Panginoon sa pag-iingat mo sa bawat isa sa amin Panginoon. Salamat Lord dahil kami nakarating sa lugar na ito na ligtas Panginoon. Ingatan mo rin, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay na naiwan sa aming mga tahanan, Panginoon, maging ang aming mga ari-arian, Panginoon. Salamat po, Ama, sa mga pagpapalang pinagkaloob mo at pagkakaloob pa sa mga anak mong narito, Panginoon. Karahin ko, Lord, bigyan mo kami ng pangunawa, katalinuhan, maunawaan namin yung mga salita na inyong ituturo sa amin sa umagang ito. Ako, Lord, bilang lingkod mo, Panginoon, bigyan mo ako ng wisdom na ito'y maituro lamang ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Karahin mo mga salita, Panginoon, sa umagang ito. Dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Thank you, Lord. Purihin ang Panginoon. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayong umaga, ang buhay na nakalaan sa Diyos ay may buhay. Purihin ang Panginoon. Alam po lahat tayo ay mayroong buhay galing sa Panginoon. Gusto ng Panginoon na tayo ay pagpalain. Gusto ng Panginoon iparanas sa iyo yung mga kasaganaan sa buhay mo, mga biyaya na gusto ng Panginoon ibigay sa atin. Maging sa ating pamilya, gusto ng Panginoon na tayo ay masaya at nandyan yung pagmamahalan sa bawat isa sa atin. Yun po ang gustong-gusto ng Panginoon sa ating mga buhay na tayo ay kanyang pagpalain. Pero alam niyo, marami pong kumbaga hindi makagalaw ang Diyos pagka minsan dahil tayo po ay buhay. Buhay na buhay pa tayo sa ating pagkatao. Kaya ang gusto ng Panginoon, tayo po ay kanyang, kumbaga, maangkin. Kumbaga, yung ating puso, yung ating buong pagkatao, ay talagang nakalaan para sa Panginoon. Sa ganun lahat ng gustong gawin ng Panginoon sa ating buhay ay ating pong makamit para tayo magkaroon ng buhay. Ang sabi po sa unang verse, sabi sa John, yung mga po, sa John 12 verse 24, pakatandaan ninyo, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, mamumunga ito ng sagana. Hanggat hindi na po nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mahulog, ito ay mamumunga ng sagana. Sa buhay po natin, kung tayo po ang nananatiling buhay bilang tao sa ating sarili, mahihirapan po tayong makapamunga. Hindi po makakakilos ang Panginoon. Pero kung ang Panginoon po ang nabubuhay sa ating pagkatao, tayo po isang magiging malaking puno. At pag ikaw, ang isang buto, pag ating tinanim at naging isang puno, siya ay magiging isang malaking puno at siya po ay mamumunga ng sagana. At pag ang isang puno po ay namumunga, ang daming taong lumalapit sa kanya, ang daming taong kumukuha ng kanyang bunga, ang daming taong sumisilong sa kanya dahil mayroon siyang lilim, mayroong ginhawa sa lugar niya kapag siya ay napuntahan mo. Sa ating pong lahat, pag ang Panginoon po ang nabubuhay sa ating mga puso, sa ating pagkatao, maging sa ating mga tahanan, tandaan ninyo kahit itong extension natin ito, kung ilan ang ilagay mong upuan dyan, pupunuin niya ng Panginoon. Kasi mamumunga po tayo, kasi ang Diyos ang nabubuhay sa ating mga puso, sa ating mga buhay. Kahit po ang ating pamilya, lahat po sila ay maaakit natin para purihin ang Panginoon. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil kahapon, lumalabas yung lamig to. Kahapon, tumawag yung kapatid ko sa akin. Sabi niya, kuya, may dumating ditong pastor, gumagawa sila ng simbahan. Sabi niya, at ako ay isa sa imbitahan niya na anyayahan na umatin sa unang fellowship nila. Taga Puerto raw yung pastor na yon, pero hindi ko masyadong kilala. Sabi niya, katulad din ng gawain yan sa inyo, ang gawain nila. Sabi niya, nagbibigyan niya ako ng pangmerienda at tumutulong ako para sa mga pagtatayo ng simbahan. Sabi ko, napakabuti ng Panginoon.
Yung pananalangin ko ay Kanya pong sinasagot. May mga taong ginagamit. Kaya po yung ating ginagawa sa ating kapwa, yung ating pong mga mahal sa buhay, aabutin din sila ng Panginoon at ibang tao naman ang gagamitin niya. Purihin ang Panginoon dahil nabuksan yung puso ng kapatid ko para tumulong sa simbahan. Kasi may sarili siyang business, may bakery siya, may mga tao naman siya. Kaya talagang nakakatulong siya para doon. Sabi ko, salamat sa Panginoon. Talagang pag tayo po, pag ang Diyos po ang nabubuhay sa ating mga puso, pati po ang ating mga mahal sa buhay kasama po sa kaligtasan. Kaya pag pinakita po natin, habang tayo po ang nabubuhay sa katawang ito, kaya sabi ko sana hindi na tayo nabubuhay sa ating mga katawan, kundi ang Panginoong Hesus, ang kanyang pagkatao, ang kanyang likas bilang Panginoon natin. Kasi pag siya ang nabubuhay sa atin, mayroon pong pagbabago mangyayari sa atin, mamumunga po tayo ng sagana at aani tayo ng sagana. Ganun po, dapat tayo po ay mabuhay sa ating pupuso ang Panginoong Hesus para tayo po ay managana sa ating mga buhay. Pag nangyari po yun, magagawa po nating mahalin ang ating Panginoon. Hindi mo kayang mahalin ang Diyos hanggat ikaw ang namumuhay sa sarili mo. Hanggat ikaw ang nandyan, hanggat ikaw ang hari ng iyong sarili, hindi mo kayang mahalin ang Diyos. Hanggat ikaw ang nasusunod. Hanggat ang gusto mo ang nasusunod sa buhay mo, mahihirapan mong ipakita na mahal mo ang Diyos. Hanggat tayo po ang nabubuhay sa ating pagkatao, hindi po natin kayang mahalin ang Panginoon. Kaya ang laging hinihiling ng Panginoon, ang sabi niya sa verse, sunod na verse, sa Deuteronomy, sabi niya, ibigin mo si Yahweh na inyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong puso, ituro ninyo sa inyong mga anak, pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi at sa inyong pagbangon sa umaga. Hindi mo po kayang gawin yan, hindi mo kayang ibigin ang Panginoon kung ikaw pa rin ang nabubuhay sa sarili mo. Hindi po natin kayang gawin na mahalin ang ating Diyos kung tayo mismo ang sarili lang natin ang ating minamahal. Hindi natin kayang gawin, pwede natin sabihin, pero hindi po kayang gawin na ang Diyos ay mahal mo. Pag ang sarili mo pa rin ang nabubuhay dyan sa puso mo, sa iyong pagkatao, at siya ang nasusunod, pag sabi mo, kailangan ko ngayon may pupuntahan ako, hindi mo na ako aatin. Pwede mong sabihin mahal mo ang Diyos, pero hindi mo ito nagagawa. Kaya sabi niya, ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Ang mga utos niya, itanim ninyo sa inyong puso. Sabi ng Panginoon, itanim po natin sa kanyang puso, sa ating puso ang kanyang mga utos. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Ituro po natin sa ating mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Yung inuutos po ng Panginoon ay hindi lang sa isang lugar mo ito dapat dalahin. Ang kanyang mga kautosan ay dapat po kahit saan tayo naroroon, kasama po natin ang utos ng Panginoon. Para po magampanan na, para po tayo ay magtagumpay. Sabi niya, pati sa pagtulog, pati sa paggising, at sabi niya, ituro natin sa ating mga anak at pag-aralan natin ang kanyang mga utos. Sa ating pong mga anak, kahit hindi mo ito basta ituro, hindi mo lang basta itinuturo, kundi pag nakita ng iyong mga anak kung gaano mo minamahal ang Diyos, yan din po ang kanilang gagawin. Pag pinahalagahan mo ng higit sa lahat ang salita ng Panginoon, magkakaroon ng buhay, tunay na buhay, sa buhay ng paglilingkod mo, magkakaroon pa ng totoong buhay na ibibigay ng Diyos sa iyo. Magtatagumpay ka at sa bawat ginagawa mo, susundan po ito ng iyong mga anak. Sabi ko nga, ang mga bata, kahit mali ang ginagawa ng matanda, ito po akala nila sa kanilang mata ay tama.
Kaya po tayo ang sinusundan ng ating mga anak. Kaya kung hindi tayo maging isang mabuting halimbawa sa kanila, hindi nila makita sa atin kung paano tayo naglilingkod, kung paano tayo totoong sumusunod sa kautusan ng Panginoon, hindi rin po nila ito magagawa sa mga darating na panahon. Pag sila ay nagkaroon ng pamilya, hindi nila kayang panindigan ang paglilingkod nila sa Diyos dahil hindi nila nakita sa atin ang paglilingkod na ginawa natin para itaas ang pangalan ng Panginoon. Mangyayari po yan pag ito po ay ating pinangatawanan at mangyayari po ang tunay na biyaya at tunay na buhay sa pamilya natin at sa ating mga anak at sa ating mga saling lahi. Ibibigay po ng Diyos ang tagumpay at yung buhay na ating hinahangad, ibibigay po ng Panginoon. Kaya sabi niya sa kanyang salita, yung huling verse, sabi niya dito, ituro ninyo ito sa inyong mga anak, ipag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi at sa inyong pagbangon sa umaga. Kahit po sa pagbangon natin sa umaga, ituro natin sa ating mga anak. Bigyan natin sila ng isang halimbawa. Kaya ngayong aking mga apo talagang bawat gabi, hindi sila natutulog hanggang hindi sila nag-libres. Gusto nila baspasan sila. Kasi nasasanay silang mananalangin. Si Prince, kahit na alas 11 ng gabi, tatawagin niya na, "Upa, mag-pray mo na." Bagat, nandun na naipupunla sa kanilang puso, sa kanilang isip, ang pananalangin. Napakahalaga po na tayo po ay mayroong koneksyon sa Panginoon. Mayroon tayong personal na relasyon sa Panginoon na pag tayo po'y tinawag, tayo po'y pakikinggan ng Diyos. Tayo po'y pakamamahalin ng Panginoon at mararanasan natin ang mga biyaya mula sa Panginoon. Pagpapalain po tayo ng Panginoon sa ating ginagawa pag nasunod po natin ang kanyang mga kautusan. Sabi po sa John chapter 25, ang taong nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang taong hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay, sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pag palagi mong idinidepend ang iyong sarili at sinasabi mo na mas mahal, kasi pag lagi mo itong idinidepend kaysa sa Panginoon, pinatutunayan mo na mas mahalaga ang sarili mo kaysa sa Diyos. Pag lagi po natin inuuna ang ating sarili, ito ay nagpapatunay na tayo walang tiwala sa Panginoon. Kaya po sana maging halimbawa tayo sa ating pamilya na talagang ang Diyos po ang bigyan natin ng halaga sa ating mga puso para makamit natin yung sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga salita. Sabi ko nga, nagkakaroon ng kapangyarihan ng salita ng Panginoon pag ito po ay ating nasusunod. Pag ito po ay ating nagagawa, kaya sabi nga niya sa Matthew 6:33, unahin natin siya at ibibigay niya ang lahat ng kailangan natin. Sa ating mga pangarap sa buhay, kung gusto mo makapagtapos ng tulad ng isang teacher, kailangan mong mag-aral. Kailangan matapos mo yung dapat mong tapusin bago ka matanggap sa trabaho niyo. At sa atin po bilang mga anak ng Panginoon, mayroon pong, ang kautusan po ng Panginoon ay mayroon po itong dapat natin gawin. Mayroon pong dapat natin alamin paano natin makakamit yung mga binibigay ng Panginoon na kanyang mga pangako. Sa kanyang mga salita ay mayroon pong kumbaga mayroong pagsunod at mayroong din po mayroon din po siyang ipinaliliwanag kung ano ang dapat natin gawin. Salamat sa kanyang mga salita na siyang lalong nagbibigay ng buhay sa bawat isa sa atin. Kaya sabi niya, ang tao nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang tao hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay, sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tao po ay sobrang selfish. Yan po ang likas sa tao, makasarili at gusto laging unahin ang kanyang sarili. Yung sa kanya, yung sa iba sa kanya pa rin. Kaya kung lahat po ng tao ay namumuhay sa kanyang klaseng pagbumuhay, sila po yung mga tao na bubuhay sa kanilang mga sarili at hindi ang Panginoon. Kaya po lagi sinasabi ng Panginoon, walang halaga ang pamumuhay mo kung ganitong klase ang meron kang pamumuhay sa iyong pagkatao, kasi yan po ay dito lang sa mundo mo makakamit. Hindi mo makakamit ang pangako ng Panginoon. Pag lagi po natin idinidepend ang ating sarili. Kaya sabi ko nga, Panginoon, sana Lord, ibigay mo
sa amin lahat. Yung paramdam mo sa amin yung talagang kung paano namin talaga yung pagmamahal namin, Panginoon, ay talagang hindi maaagaw ng mundo. At ang sabi ng Panginoon, anak, nandyan ang aking mga salita na siyang kakapitan ninyo para maging totoo ang inyong paglilingkod sa akin. Salamat sa kanyang mga salita. At sabi po sa susunod na verse 26, ang naghahangad na maglingkod sa akin ay at saan ang naghahangad na maglingkod sa akin at saan man ako naroon ay naroon din siya. Pararangalan ng Ama ang sino mang naglilingkod sa akin. Pag tayo po naglilingkod sa Panginoon, pararangalan po tayo ng Ama. Iingatan po tayo ng Ama. Lahat po ay, kumbaga, hindi po tayo mahihirapan sa mga pangailangan natin sa buhay na ito. Ibibigay po ng Diyos. Ako na-miss lang ako nung mga nakaraan, wala akong pera. Sabi niya, Pastor, wala na tayong bigas. Sabi ko, manalangin lang tayo sa Panginoon. Nagkulat ako pinabukasan, may nagpadala sa akin ng pangkape. Sabi niya, pinsan, padala kita ng pangkape. Pinadala niya ako ng pangkape, pero yung okay naman kasi nakabili rin ako isang sakong bigas. May pangkape pa. Sabi ko, yung nararanasan ko po ay talagang himala ng Panginoon. Kasi wala naman akong trabaho, pero may mga tao na hindi mo naman hinihingian, hindi mo naman tatawag sa iyo. Pinsan, magpapadala ako sa iyo ng pangkape. Nagtatrabaho kami ni Jojo noon eh. Wala na akong pera, tatrabaho si Jojo. May pera naman. Kaso sanay kasi ako na yung wallet ko meron itong parang pang-ahit na sa nipis. Kasi ginagamit ko yun pag talagang kailangan. Tulad may mga kasama akong apo na talagang pumirit na hindi mo kayang tanggihan. Hindi kayo makakaalis sa isang lugar na yun kung wala kang bubunutin. Yun ay inilalaan ko sa aking mga apo na talagang kailangan humingi na hindi mo na pilit tanggihan. Ha? Yung mga ganon. Kaya may tinatago ako kasi kailangan. Sabi ko, Lord, wala na akong budget para sa Pero purihin ang Panginoon. Pero pag ako po ay mayroon, hindi ko naman yung pinapatagal sa kamay ko at alam niyo na kung saan napupunta. Purihin ang Panginoon. Nakakabuti po ng Panginoon sa atin na buhay. Tayo po ay hindi pababayaan ng Diyos. Tandaan ninyo, ang buhay niyo na nakalaan sa Panginoon, mayroon pong buhay na masagana. Ibibigay po yan ng Diyos. At yung ating katawan, bibigyan po niya ng kalakasan, walang karamdaman. Ibibigay po yan ng Panginoon. At ang sabi niya sa John 11 verse 26, at sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ba kayo sa sinabi ko? Ang Panginoong Hesus po ang nagsabi niyan. Sabi niya, at sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Ang Panginoong Hesus po ang nagsabi niya, ang sino mang nabubuhay at nananampalataya sa Kanya, kailanman ay hindi mamamatay. Kaya sabi ni Kuya Marong nakaraan, itinuro niya dito, handa ba kayong hindi mamatay? Yan po ang katotohanan sa ating mga buhay. Tayo po ay walang kamatayan. Itong katawan natin ito mawawala. Pero tayo po bilang anak ng Diyos, hindi po talaga tayo mamamatay. Tayo po ay may buhay na ipinangako ng Diyos. Yan po ay yung panahon nakausap niya si Maria at si Marta na kapatid ni yung namatay na si Lazarus. Yan, kaya siya nagtanong niyan, pinuhay niya si Lazarus. Ang sabi ni Maria ay 4 days na siyang patay, mabaho na. Pero sabi ng Panginoon, naniniwala ka ba? Tinawag niya si Lazarus at pumangon. Ganun po yung kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Kaya sabi ko nga, wala na tayong pag-alinlangan na pwedeng ibigay ng Diyos sa atin yung buhay. Kasi galing na sa Kanya eh. Alam na natin na siya namatay at muling nabuhay. Kaya pwede rin tayong mabuhay kasama ng Panginoon. Kaya sabi ko, ano bang katatakutan natin? Ay habang narito naman tayo sa mundo, ibibigay ng Diyos yung kailangan natin. Ang Diyos ang mag-provide. Sa totoo lang yan po ay hindi po kwento-kwento lang, kundi nararanasan ko po talaga, ang Diyos po ang nag-provide ng lahat ng kailangan ng Kanyang kalingkod. Sabi nga niya, pararangalan ng Ama ang naglilingkod sa Panginoong Hesus. Kaya pag tinataas natin ang Panginoong Hesus, pararangalan po niya tayo. Ang Ama po ay laging nakatingin sa atin.
lagi po niya tayong pararangalan. Makikilala tayo sa pamagitan ng ating paglilingkod. Isang araw, ikaw ay isang magiging malagong puno at ang daming taong nakakanlong sa iyo. Ang daming taong kumukuha ng pagkain sa iyo dahil ikaw ay isang punong napakaraming bunga. Yan po ay mangyayari sa atin sa pamagitan ng ating paglilingkod sa Panginoon. Itataas ng Diyos ang level ng pamumuhay mo at magiging milyonaryo ka sa pamagitan ng paglilingkod mo sa Panginoon. Kasi gagamitin ka ng Diyos para magpakain ng mga tao na nangangailangan. Yun po ang purpose ng Panginoon sa atin, kaya tayo ay Kanyang pagpapalain at yung buhay po natin ay bibigyan ng Panginoon ng tunay na buhay. Yung tunay po na pagpapala at buhay mula sa Panginoon, wala po itong pag-aalinlangan. Kumbaga, pag binigay sa iyo ng Panginoon yun, wala kang iisiping babayaran. Walang tupo yun. Ibibigay yung kusa ng Panginoon sa iyo na hindi mo babayaran kasi iba yung utang. Kasi halimbawa, pinapunta kami sa Cebu. Cebu ba tayo guys? Sa Cebu, tapos mangungutang ako. Tapos pagbalik ko, magbabayad ako. Di, masaya lang ako habang nandun. Pag uwi ko rito, nagsasuffer ako, mahirap. Kasi magbabayad ako. Buwan-buwan o weekly, magbabayad ako. Kaya kung ikaw ay inutusan ng Panginoon, may pinapupuntahan sa iyo, hindi ka mangungutang. Ang Diyos ang magbibigay. Kaya sabi nga ni Pastor, dapat makahanap tayo ng murang ticket, murang hotel. Sabi ko, ang iniisip mo lagi yung mura. Mag-isip ka kung saan yung pinakamahal na hotel at kung saan yung... Mag-isip tayo. Isipin natin kung gaano tayo pagpapalain ng ating Panginoon. Huwag lagi tayo mag-isip ng negatibong bagay na doon lang lagi tayo sa mura. Doon lang tayo sa kanto-kanto, sa gilid-gilid lang tayo. Hindi tayo taga-gilid, tayo po ay taga-langit, tayo po ay merong Diyos. Meron po tayong kapangyarihan na kumuha ng ating pangailangan. Masyadong malayong agwat ng amin pagdating sa mga bagay na laging kailangan ganito lang. Hindi, sabi ko, maniwala tayo sa Panginoon. Magbibigay ang Diyos. Sabi nga ni Paul, isasama ko lahat ng pamilya ko. Yan ang pananampalataya. Isama mo. Kaya sabi niya, mag-prepare na ako ng aming meron. Kaso si Juju, dito lang muna siguro. Wala kang maiwan. Pero alam ko, ang Panginoon na mag-provide ng mga pangailangan niya. At isang araw, biyahe siya, baka kasama ko siya sa Jerusalem. Purihin ang Panginoon. Kaya, malapit na, Israel, malapit na matapos ang kanilang gulo doon. Kaya, purihin ang Panginoon. Tayo po, mag-isip tayo ng mga bagay na kayang ibigay ng Diyos sa atin. Alam mo yung pagpapala ng Panginoon sa buhay natin, kung ano yung hindi mo pa naiisip, hanggang ganun kalaki ang pagpapala ibibigay ng Diyos. Sabi ko, Panginoon, napakabuti mo sa amin. Sabi ko, mayroon yung tao nag-aakit sa akin. Sabi niya, Pastor, bukas, samahan mo naman ako. Gusto lang kitang i-treat, pakainin kita. Sabi ko, diba? Pag naglilingkod ka sa Panginoon, ang daming tao natutuwa sa iyo. Alam mo, maraming tao dati sa akin hindi naniniwala. Ngayon naniniwala na sila. Ang Panginoon, totoong binago mo talaga, Panginoon. Kahit yung kaisipan nila. Sabi niya, at meron din nanonood ng ating mga videos, tapos may mga tumatawag sa akin. Sabi niya, ikaw na ba yan? Sabi niya, parang meron pa rin hindi maniwala. Ang Panginoon po, hindi po basta ang binibigay na kapangyarihan ng Panginoon sa kanyang mga anak. Hindi ko minsan may mga tao tumatawag sa akin, pag-pregus gano'n, pag-presi ano. Pag na tayo inaimbitahan kung saan para manalangin, purihin ang Panginoon. Ibig sabihin, sila ay naniniwala sa kapangyarihan ng ating Diyos. Itaas natin ang Panginoon ng ating Panginoon. At yung muling verse po na ating babasahin, sa John 10 verse 35, Tinawag na Diyos ang mga pinagkatiwalaan na salita ng Diyos at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi sa kasulatan. Tinawag na Diyos ang mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Kaya sabi ng Panginoon kay Moises, Moises, gagawin kitang parang Diyos.
sa lugar ng Ehipto. Alam po ninyo, pag tayo naglilingkod sa Panginoon, yung salita mo ay makapangyarihan. Kaya ang sabi niya, tinawag kayong Diyos yung mga naglilingkod at pinagkatiwalaan ng salita ng Panginoon. Kasi yung inyo pong sinasabi, kaya nga, bawat sinasabi natin, dapat po tayo ay maingat. Dapat po ang lahat ng lumalabas sa ating bibig, kahit minsan ikaw ay nagagalit sa anak mo, huwag kang bibitiw ng salitang hindi maganda. Pag nandun kasi yung salita natin ay makapangyarihan. Kasi yung salita natin ay mula sa Panginoon, sa Kanyang salita. Kaya lalo kung lagi kang nagbabasa ng salita ng Panginoon, huwag kang magsasalita ng hindi maganda. Kahit itong mga tao, ito hindi mo kasama. Kahit siya ay malayo sa iyo, kahit siya ay kaaway mo. Kasi makapangyarihan ang salita mo at baka pagsalita mo, yung taong sinabihan mo ay hindi na nakauwi sa kanila. Ang Diyos po ang magpuprotect sa atin. Dapat puro lang pagpapala ang ating sasabihin. Pero pag may mga taong nagsalita sa iyo, laban sa iyo, iingatan ka ng Diyos. Kasi ang sabi ng Panginoon, kung sino ang magpala sa aking mga lingkod, ay pagpapalain ko. Kaya kung meron sa ating magsasalita ng hindi magaganda, hayaan mo lang kasi sila naman ang mag-aani noon, hindi ikaw. Kasi ang proteksyon ng Panginoon ay nasa iyo. Iingatan ka niya. Kaya hindi mo siya dapat patulan. Kasi baka pag nagsalita sila ng hindi maganda, ang iganti mo ay mas higit na hindi maganda, hindi ka kakampihan ng Panginoon. Hindi ka tutulungan. Pero pag hinayaan mo lang, ang proteksyon at pagpapala ng Diyos nasa iyo. Sa iyo people ng Panginoon. Kaya pag puro po mga pagpapala ang ating binabanggit, mayroon po ikang maaani. Kumbaga, kaya kahit galit ka sa iyong anak, huwag mo naman sasabihan. Kasi kung minsan, madalas yan lalaligid sa magulang. Ikaw talagang bata ka. Iba na yung kasunod. Ang bait mo sana, kaso pag hindi maganda, nagmana yan, alam na kung kayo na nagmana. Pag nanay ang nagsabi, ang sasabihin niya, nagmana ka kasi sa... Iba yung sasabihin agad sa tatay, nagmana. Pero pag mabait, mana kasi sa akin. Kaya yung mga salita po natin, bigyan natin ito ng halaga. Bigyan natin ng halaga yung mga binabanggit natin kasi ito po ay buhay. Bawat sabihin natin sa ating mga, lalo tigit sa ating mga mahal sa buhay, ito po ay buhay. At magkakaroon ng buhay ang tunay na salita ng Panginoon na namumutawi sa ating mga labi. Kasi sabi niya, tinawag na Diyos ang mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi sa kasulatan. So makapangyarihan po ang ating mga salita. Kaya sabi nga ng Panginoong Yahweh kay Moises, gagawin kitang parang Diyos sa harap ng Paraon. At alam niyo lahat ng sinabi ni Moises nung time na yun. Sabi niya, maging dugo ang ilog. Nagkadugo, naging dugo. Mamatay lahat ng kanilang mga panganay na anak. Magkaroon ng balang, lahat ng salot na sinabi niya nangyari. Tayo po ay mayroong ganong uring kapangyarihan mula sa Diyos. Kaya po tayo po dapat ay mayroon po tayong pagpipigil sa ating mga labi, lalo't higit yung mga salitang hindi magaganda. Kaya dapat nang lumalabas kaya nga kung ikaw ay galit, huwag ka na lang magsalita. Kumain ka na lang. Kumain ka na lang para mas maya-maya, o hindi ka nagutom, maganda ng pakaramdam mo, makakapagsalita ka na ng magaganda. Kaya yung buhay po, ay sa ating po mga salita, kailangan po talaga mayroon po tayong magandang sinasabi sa lahat ng pagkakataon. Sa lahat ng oras, lalo tigit sa ating pamilya. Kaya nga sabi ko, sa ating tahanan, punuin natin ng presensya ng Panginoon. Manalangin tayo, sabi niya kanya sa mga unang verse na binasa natin, manalangin tayo, alalahanin natin, ituro sa ating mga anak, lahat-lahat, yung pagtulog po sa gabi, pagising sa umaga, sa ating paglalakbay, nandun yung kanyang mga utos na talagang dapat natin itong sundin. Ganun po, dapat natin mahalin ang Diyos. Pero, kung tayo pa po ang nabubuhay sa ating mga sarili, hindi po natin kayang gawin yan. Hindi natin kayang magsakripisyo, magpasa. Yung bang gustong-gusto mo nang lumabas, hindi ka makalabas kasi kailangan tapusin mo yung iyong pinangako sa Panginoon. Babasahin ko ito, mananalangin ako, kailangan bago ako lumabas. Kaya kung minsan, pag ako ay may lakad tulad ng nakaraan, yung kapatid ko nagpasundo sa akin ng alas 7 pa lang gumising na ako kasi kailangan matapos ko yung aking gagawin na pangako ko sa Panginoon bago ako makalabas ng bahay. Kaya, dapat po tayo ay magkaroon ng talagang relasyon sa Panginoon.
para yung ating buhay na ito ay maging totoong buhay mula sa Panginoon. At ito po ay magiging pagpapala sa iba. Purihin ang Panginoon. Salamat sa kanyang mga salita sa umagang ito na tayo po ay magkaroon ng espesyal na relasyon sa Panginoon. Magkaroon, sabi ko nga, salamat sa Panginoon na talagang ito pong ating extension. Sa Merkulis pala tayo po ay Webis. Dito tayo, gigipain na natin ito. Nadindigan na po lahat dyan, naayos ang bintana. Kakapitan na lang namin ng pansara. At ito ay tatanggalin para sa double wall. Pata ito. At sa susunod siguro, temporary, dito lang muna yung palpit natin kasi hindi pa naayos yan. Conforme sa ibibigay ng Panginoon na blessing sa atin. Sabi ko, Panginoon, ibigay mo na bago po kami mag-anniversary. At alam ko ibibigay ito ng Panginoon. At kailangan pa natin ang 2 aircon. Magdadagdag tayo ng 2 aircon. Kasi 3 yan doon. At maglalagay tayo ng isa at saka isa dito. Kasi kung malilipat ang palpit dyan, conforme sa budget na ibibigay ng Panginoon. Kung hindi pa, maaaring dito ulit. Tingnan lang natin kung hindi pa kasi natatanggal, hindi ko masyadong kasi kung pwede dito na lang para yung pintuan hindi na tayo magbago. Ganyan, maaaring baka pa natanggal ito, mag-iiba yung makikita na natin talaga yung eksaktong area na dapat gawin. Pero alam ko, ibibigay ng Panginoon. Kaya naayos na po yan, kisami na lang at saka double wall, saka yung ating wall sa baba, yung floor sa baba, yun na lang ating gagawin. At yung mga panambak. Pero alam ko, ibibigay ng Panginoon. Sa ating Christmas party ba yun? Sa 17. Sa 17 po pala, natin pati yan? Anointing of oil. Kaya wala pong mawawala para yung proteksyon ng Panginoon ay ating pong makamit muli sa buong isang taon. Salamat po sa kanyang mga salita sa umagang ito. Sa Webis po, sama-sama tayo muli dito kung sino yung may panahon. At kung sino yung talagang maglaan ng panahon para makatulong para po ito'y matanggal na natin. At sa sunod na linggo, maganda na po yung ating maaliwalas na. Kaya purihin ng Panginoon. Salamat sa kanyang mga salita sa umagang ito. Tayo po ay patuloy na tumikit at magtiwala sa Panginoon. Yung ating pong buhay, ilaan natin sa Panginoon para yung ating pong pangailangan ang Diyos po ang magbibigay. Maging yung ating lakas. Napakahalaga po yung lakas natin na isustain ng Panginoon, yung lakas natin. Yung lakas natin, napakahalaga po nito na gamitin natin sa paglilingkod sa Panginoon. Yung buhay na ibinigay ng Panginoon sa atin, pahalagahan natin ito. Lalo po ito bibigyan, pahabain ng Panginoon. Sabi niya, pag ikaw ay naglilingkod sa Kanya, hindi ka makakaranas kung naniniwala ka, hindi ka makakaranas ng kamatayan. At yan po ay totoong nangyayari sa atin bilang mga anak niya. Salamat sa Kanyang mga salita. Tayo po yung manalangin muli. Salamat po ng ilang Ama namin na sa langit ng mga pangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita sa umagang ito. Patuloy pagpalain ito, Panginoon, patuloy na lumago sa aming mga puso, Panginoon, sa aming mga isip, Panginoon. Dalangin ko, Lord, maituro namin sa aming mga anak, Panginoon, at sa mga tao po, Panginoon, na aming mga kasalamuha, Panginoon. Dalangin ko, Lord, sa aming buhay, Panginoon, yung tunay na pagmamahal ay aming pong maialay sa inyong, Panginoon. At kayo po ang masunod sa aming mga buhay, Panginoon, para maranasan namin, Panginoon, ang mga biyaya mula sa iyo, Panginoon, at mabigay mo sa amin, Panginoon, na rapat, Panginoon, na kasaganaan sa buhay ng iyong mga anak, na sa ganun magamit namin ito, Panginoon, para makatulong sa aming mga kapwa. Salamat po, Panginoon, pagpalain mo po ang lahat ng narito, Panginoon. At anuman ang pangailangan ng iyong mga anak narito, Panginoon, dalangin ko, Lord, ito'y pupunuan mo, Ama. Kung mayroon, Panginoon, nalulungkot, bigyan mo ng saya. Kung mayroon, Panginoon, nag-aalinlangan, Lord, pagkat mo ito ng tunay na pananampalataya, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Buglurin mo ng pag-ibig ang bawat pamilya, Panginoon. At sana, Panginoon, sa darating mga panahon, Panginoon, magkasama-sama ang iyong mga anak, Panginoon, sa lugar na ito. Pati ang kanilang buong pamilya, Panginoon, makarating sa lugar na ito para ikaw ay sambahin at purihin, Ama. Salamat po, Panginoon. Buglurin mo ng pag-ibig ang bawat pamilya na narito, Panginoon. Salamat po, Ama. Ito ang dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Thank you.